guys, maluwag naman. I-VTEC natin siya. Pakita ko sa inyo. May ano lang. Ano yun? May kailangan palitan din sa belt niya. So yun, may nag-iingay sa belt niya. What is up guys? Hindi ako makatulog. So i-vlog ko na lang tong isang sasakyan natin dito. So ito si Monty. Tapos ito naman is sasakyan ng jowa ko. So nabili namin to way back last year. Last year ba or may 2 years na rin. Wala rin tanda eh. Pero yun. So ito yung pinaka first car niya na nag-aral siya. So Honda Civic 1997 na VTI. So VTEC na rin siya. And automatic transmission. So yun, ginamit-gamit niya to sa Baguio nun. Ito yung pinag-aralan niya. Swabe. So solid din to. So reason why binavlog natin siya is yun, it's sad story pero kasi ibebenta na namin siya. So ilalit go na namin siya kasi kailangan ng cash and di na rin kasi masyadong di na rin siya masyadong nagagamit. So it's been a while na nandito lang siya sa Bayambang. So yung father niya yung nagbabantay. Kadalasan di siya nagagamit eh. So ini-start lang nung father niya dito. Pag sa Baguio kasi, ang may parking lang doon sa amin. Yung partner ko kasi taga doon sa Quirino Hill. Walang parking doon sa kanila. And last time na trinay niyang mag-park doon, natiketan pa siya. So yun, kaya inuwi siya dito sa Bayambang. Pero yun guys, if meron sa inyong interesado or naghahanap ng sedan, good for small family or basta naghahanap kayo for first car ganyan and matic ang hanap nyo. So ito, swabe to guys. Trusted naman tong sasakyan na ito. Naibagyo na namin to. Dinaan namin sa, idaan ko na ba ng Canon to? Marcos. Solid. Lakas. VTEC na rin kasi. 1.6 na VTI. So yan siya. Mamaya cover natin kung ano yung issues niya. Pero solid pa to. Like kahit interior niya malinis pa, intact pa. Kung makikita nyo. Dumi-dumi lang yung mga pero yung sa mismong upuan makikita nyo. Tapos headers okay pa siya. Malinis pa. Oops. Ayan. So magkano natin siya binebenta? Asking natin dito is going to be 130k guys. Pero yun, negotiable pa naman. So ito is tapos naka to no. So papansin nyo mababa siya, lowered siya. Naka lowering springs yan. So hindi yan putol. Makikita nyo yan pag sinilip nyo sa ilalim. Hindi siya putol, lowering springs talaga siya. Tapos ito is stock ng Honda City 15-inch tire. And makapal pa naman yung gulong. Ayan, makapal pa. Tapos paint kahit papano. May mga faded part. Like for example yan. Pero kahit papano presentable pa rin naman. Ayan. Tapos yun, like pinakita ko sa inyo, ang linis pa ng interior niya. Ayan. And so kahit so maalaga rin naman kasi yung first owner tapos dumating sa amin. So ako rin maselan ako sa sasakyan at the same time. Sabi ko rin sa partner ko na as much as possible dapat na may maintain yung linis ng sasakyan. Kaya ayan, na-maintain din namin pag may kailangan punasan and all. So
issues nito, di pa siya. So ito cold start to guys, cold start natin siya. Papakita ko lang sa inyo. Low idle lang siya, no? Kaya manginig siya. Especially pagka naka-neutral ka, sa neutral okay lang siya. Pero once na nag-drive ka na, babagsak na yung RPM niya. So, dun manginig na talaga siya ng solid. Hindi ko pa siya napa-check. Not sure kung ano yung kailangan gawin. Kung may kailangan lang i-adjust sa, sa part ng makina. Pero yun, i-call start natin siya. Pero before that, silipin natin yung makina niya. Tapos lang siya, no? Nagsisisi nga ako dito eh. Kasi pinatint namin siya pero clear tint lang, yung blue na clear tint. Ngayon, ang reason ko naman dun kung bakit ko siya pinatint. Kasi, syempre, beginner driver yung partner ko. First time niya. Pag medyo dark or medium dark tint ang nilagay ko, baka mahirapan siya, especially sa gabi. Lalo baguhan siya. Mahirap na makadali, madisgrasya or whatnot. So, ito yung inano ko. Kung sa Baguio, walang problema eh. Pero pagdating dito sa Pangasinan na part, malamig yung aircon niya. Pero alam mo na, pagkatutok yung araw, naglalaban sila. So, dun nagkakatalo sa araw. Especially pag nasa baba ka na part dito, Pangasinan or ano. Pero ito, bagong tinto na clear lang. Yun yung reason kung bakit. Meron pang katas ng December. Ayan o. So iba ni headers niya hindi na stock kasi wala na yung cover dito. Naka 421 na siya. Wala yung tawag dito. Wala yung headers. Wala yung cover ng headers niya kasi hindi na rin kakasya dahil ito mas siya compared dun sa stock na dito lang, hanggang dito lang yun. Ito. And so naka full system exhaust na to. Kaya ganun. And wala siyang tagas ng kahit ano. So all goods siya. Tapos to papalit lang nito brand new na brake master. Ito yung syempre original din yan. Anong brand kasi ito nakalimutan ko na. Basta yung mahal na brand. Mahal siya na brand. And newly changed oil. Gamit ko is Motul na oil. I think yung sa battery nito guys, kailangan na siyang palitan kasi may times na talagang nagde-drain na siya eh. So yung sa battery yun, one thing na kailangan din i-consider for replacement. Tapos, so yun, ito overview. Madumi lang, hindi nalinisan, nakatambak kasi. Start natin. So cold start siya guys. Papansin nyo, hindi ko pa talaga na-start siya or anything as in yun. Ngayon i-start ko ulit siya. Although ginagamit namin to since nandito kami. Ginagamit-gamit namin paminsan-minsan. Pero yun, for this morning, i-cold start natin siya. So tingnan nyo guys. Natin. Para makita nyo. Yan, lapit. 1. Okay, so andun yung isang camera sa ayan, nakapark tayo. Andun yung isang camera sa likod, sa exhaust, para lang makita nyo. Start natin siya. One click lang naman siya. Wala siyang problema. Beses na namin siya naiakit ng Baguio.
ito 4 gears lang to. So first, second, third, fourth. Tapos pag D3 naman, nakalimit lang siya up to third gear. So usually ginagamit to if kunwari downhill ka, tapos gusto mo i-limit lang yung yung gear mo up to third gear para hindi siya umabot sa fourth gear. So purpose nun is for engine braking na rin. Tapos kapag mas matarik pa siya, mas lalong matarik, then you can use second lang para magstay lang sa second. So ganun, itong 2 second gear. Pero yun, mostly sa city driving D4 lang naman. Pero pag downhill, long drives, mahahabang pababa, yun, pwede mo laruin sa D3 or 2 kapag ka talagang matarik yung pababa para hindi maiwasan natin yung brake fading. Makatulong tayo sa brakes sa hindi pag-init, especially pag kargado kayo na puno yung sakay mo. Ganun. Yun, pinapababa lang natin. So naka-record dun sa likod. Ipagsisync ko na lang yung video. Babain lang natin yung RPM. So ma'am, ito okay pa siya eh. Yung idle niya kapag ganito naka-park, naka-neutral, okay lang siya. Pero once na nag-drive ka na, dun na talagang bagsak. Ramdam mo nanginginig yung mga bagay-bagay dito sa loob. Tapos since lowered siya, so naka-lowered siya eh. Pero napalitan ko na lahat ng bushings na ito sa pangilalim niya. Like lahat ng pangilalim nito napalitan ko na nung kinuha namin to. Madugo rin, masakit din no. Napagawa ko na siya. So ang di ko na lang napapalitan pa is, I'm not sure kung kailangan na palitan yung sa shocks niya mismo. Naka peel stain to na shocks eh. Pero yung dati pa na shocks. Tapos may naririnig kasi akong kalampag na part sa likod. So I'm not sure kung shock mount na yun or yung tawag mo dito, shock mount or yung shocks niya mismo sa likod. Yung harap okay pa naman, yung sa likod lang yung may maririnig ka. So mamaya test drive natin, maririnig yun. Okay. So yan, medyo napababa na natin siya, parang 1,000. Rev natin siya guys para makita niyo sa likod. Test drive natin siya. Medyo mainit lang. Aircon tayo. Malamig yung buga ng aircon niya guys, ano. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, ang problema lang is ito yung dahil clear tint siya, nagkakatalo kapag tawag dito, tutok yung araw, tirik yung araw, talagang naglalaban sila eh. Yun ang problema eh. So if para maiwasan yun, na lang, ipaparetint kung sakali yung magiging bagong owner, paparetint na lang to ng mas darker para kahit papano So
So ayan, ito makikita nyo sa 800 RPM siya. Switch tayo to drive mode. Dito na manginginig yan kasi babagsak na siya up to parang babagsak siya 500 ganyan. So paanda rin natin siya. Ayun. As kung ano man yung naririnig nyo sa ano yan, yung sa side mirror sa likod. So maingay siya. Pero ayun, test drive natin guys. Kasi ano, kita nyo yung sa temperature niya, okay pa siya. Like I said, walang overheat to. So ako confident ako na ano, maayos tong unit. And ayun, tested na rin siya for Baguio. Ano lang, naka-lowered lang siya, kaya expect nyo na ano, mababa ang clearance. So syempre pag magpabagyo kayo sayad-sayad or ano, matagtag. Ito guys, maluwag naman. I-VTEC natin siya, pakita ko sa inyo. Kailangan palitan din sa belt niya. So yun, may nag-iingay sa belt niya. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa belt na yun So kailangan lang din palitan yun para mawala yung ingay na yun. Tapos yun, makikita nyo kung paano siya mag-shift. Pag normal driving, smooth siya. Kapag yung magda-downshift siya, mag-upshift, okay siya. Tapos not sure if naririnig nyo yung ano tawag mo dito, kalampag dun sa likod. Pero ayun, yun yung sinasabi ko na hindi ko masabi kung ano kung shocks pa o shock mount Pero ayun kahit pa paano okay naman, basta nakatutok sa yung ano, yung aircon, malamig siya. Pero syempre tutok din sa yung araw, so ramdam mo rin yung ramdam mo rin yung pasok ng araw sa iyo lalo kapag kunwari yung traffic ganyan, so medyo magkakatalo doon. Ganda sana ko sa Baguio natin ito maipakita, ma-test drive no? Pero patag-patag lang ito normal tapak. Tingnan yung shifting niya, normal tapak lang, hindi to sagad na tapak. So ano siya, alam niyo yung timpla ng pag-shift niya, walang delay, walang sablay. Pag i-floor mo naman, talagang sasagad niya rin up to, hindi siya parang 6 yung pinakasagad niya, no? Hindi niya sinasagad ng 7 So yun yung sagad na tapak mo. So magsi 6K siya bago siya mag-shift to to second gear. Tapos pag ganito, mga normal tapak lang, normal driving lang, yun, nag-shift siya ng second, third. Alam niya. Tapos pagka gusto mong humataw, bigayin mo lang. Mag-shift siya to low gear. Nakakahigpitan yung dito sa manubela niya na loosen yung itong mga na-loosen tong mga mamaya pumiglas yung yung manubela kailangan ko higpitan. So yun, ayaw sana naming ibenta syempre. Solid din kasi tong unit na to kahit pa paano tsaka swabe rin siya pang gusto ko pang ambihisan to like sabi ko, if ever magkaroon
magkaroon ng budget. Bibihisan ko to, bibilihan ko ng mags and mga ano ganun. Pero like kailangan ng pera eh, tsaka practicality wise kasi hindi rin siya nagagamit. So ano, kumbaga iniisip na lang namin at least natuto yung partner ko na makapag-drive, nagkaroon din siya ng lisensya dahil dito. So okay na rin, for the experience na lang. Pagka kung hindi lang sana kailangan ng funds eh, ayaw niya rin sana ibenta. Wala tayong makitang maloob na ano. Pero yun, mapapansin nyo yung normal siya mag-shift kapag ka normal driving. Buwelta na tayo dito. Ayan, pag naka-idle, mararamdaman nyo na manginig yung sasakyan. Kailangan lang naman siya, I think may kailangan lang ipa-adjust dito eh. Yung sa makina walang problema eh. Tapos yan, yung sa temperature niya, kung nakikita nyo, okay pa siya. Tapos diba taga Quirino Hill, dun sa matarik na lugar yung jowa ko. Basic na basic dito sa Civic. Solid, kahit mabitin, walang problema. Wala sa kanya ang tarik. Makatawin natin pa diretso tayo. Ayan o. Feel-lore ko siya kaya nag-shift siya to first gear. Ito nyo guys, solid pa yan. Lalo kapag ka, ano, tanda ako nung ginamit ko to sa Marcos. Palong-palo din tong Civic na to. Kasi no, lamig ng aircon. Sarap ng buga niya. Quick test drive lang. Pipigayin yung ayun. Oh. Alam niyo yung gagawin niya kapag kailangan niyo mag-ano. Depende sa pigaan niyo sa ng paa. Alam niya kung kailan siya mag-shift to low gear eh. Believe nga ako dito eh, like parang old car na kadalasan kasi kapag mga ganito na alam mo na 90s car tapos old model eh nababansagan, kadalasan sakitin, may problema lalo pag matic, diba? Alam natin masela ng matic eh. Kahit nung una na ano, medyo alangan kami nung kukunin to eh, na first time na kukunin to kasi 90s tas matic, kadalasan nababansagan yung mga ganitong sasakyan na sakit sa ulo, may problema transmission, mga ganyan. Pero nung nagamit namin to, solid, suabe, matino, ayos siya. Wala kang ano, kumbaga wala kang masasabi sa performance niya. Tapos one thing na i-bring up ko rin na if ever no, merong magka-interest na makakuha nito and gusto nyo makuha, sabihin ko na lang din dito. Kasi ang automatic transmission, kailangan lang natin yan alagaan sa fluid, yung transmission fluid. So sa mga automatic ano, so yan yung pinaka-importante. Yun, so ito naka-due na siya for fluid change or fluid replacement. So yun na lang. Tapos original dapat no, as much as possible original na Honda na ano,
yung gagamitin dito, wag yung kung ano-ano lang. CVT ata tawag dun. ATF. Ay, ano? Automatic Transmission Fluid. ATF. ATF ang kailangan mo dito. So, pagka ni-replace nyo or nag-change kayo ng ATF, papalitan din yung filter ng ano, may papalitan ding filter. May filter din siya eh. So, yun, kailangan din siya ano yun, palitan. Lang guys, quick test drive. Park na natin siya. Ito pa pala guys, pahabol, naka-subwoofer to. So naka-set up to. Ayan o, JBL. Dami lang kalat-kalat, pero yan, JBL yan. Clutch. Si Montero. Hirap na. Steering niya hindi siya mabigat, ano, okay lang siya. I mean, hindi siya kasing lambot no, sa mga modern cars like Vios ganyan, pero tolerable naman. Hindi siya yung mabigat, hindi rin siya yung sobrang gaan. Yun. Kasi yan, yung mga indicators niya working pa yan guys. Wait lang. Yeah. Reverse tayo, neutral, drive, E3, second gear. So yan, working yan lahat. Ayan yung ano natin, temperature natin. Tapos lights, dashboard lights, red siya. May ilaw rin yung shifter niya. Yun lang. So yun guys, if interested kayo, leave ko yung phone number sa kayo mag-inquire or magre-reach out. Ingat sa ating lahat. Thanks! Love you!